Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Pero gaya ni Pastor Kibuloy na nanindigan din ng mga senador at hindi po pwedeng matakot ngayon ang taong bayan sa mapag-abusong administrasyon nito dahil napakita na natin ang ating tapang at katapatan sa ating salagang batas, sa ating inang bayan. Tingin ko ito'y dahilan na para magsama-sama at lalong maging maisog, matapang ang mga taong bayan para protektahan ang ating demokrasya laban sa mga puwersa ng kadiliman. Sir, wala pong kumbaga, no one is spared kasi Regius Compound, KOJC, ito naman, institution ng bansa, Senado, ang napupuruhan para lamang po sa kanilang mga nais mangyari na hindi naman po nakakaapekto sa kahirapan o mayorya ng mga Pilipino na ngayon po ay apektado sa mataas na krisis dito po sa ating bansa, Attorney. Yun ang nakakalungkot, no? Sa dami ng problema ng bayan, sa dami ng naghihirap sa Pilipinas, inuuna nila ang politika. Ulitin ko po ito pagsalakay sa Senado, ang pagtangka, pag-aresto kay Bato de la Rosa ay kabahagi po ng malawakang layuning politika na manatili sa pwesto ang mga Marcos. Imbis na i-prioritize sa pangangailangan ng taong bayan sa gitna ng talaga naman pong krisis sangayon sa o dahil po sa putukan sa gitnang silangan, binabuti ng Marcos Jr. na unahin ang politika at isulong ang kanilang layunin na manatili sa pwesto forever and ever. Sa tingin ko, alam na ng Pilipino na talagang panahon na para magkaroon ng pagbabago sa liderato ng ating mga bayan at dahil nagpakita ng tapang ang mga senador, tingin ko mas marami na sa atin ngayon na maninindigan dahil hindi na po pwede na ang problema ng bayan isinasantabi para sa mga personal interest ng mga tao na nais manatili sa pwesto dahil sila ay walang kabusugan sa pagnanakaw at ang namumuno ay wala sa tamang pag-iisip. Attorney, bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos sa kaganapan ngayon dyan sa Senado. Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, deny to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Attorney, your comment on that dahil makikita po natin parang same pattern o same messaging last time nung dinakip si dating Pangulo Rodrigo Duterte at dinala dyan sa The Hague, Netherlands. Denied to death din ang nasa administrasyong Marcos. Your comment on that, Attorney? Well, ngayon lang po talaga lumabas sa isang testigo na nagsasabi na bago ilipad si President Duterte sa The Hague ay nagbigay ng warning itong dating Chief Justice at Executive Secretary Bersamin na labag ang gagawin, no? Labag sa Rome Statute, labag sa Saligang Batas. At ito namang warning nito ay sinang-ayunan ng head ng transnational crimes na ngayon po ay LTO chief, no? Ang nagsabi talaga isa kay na yan ay walang iba kung hindi ang Marcos Bangag, no? So hindi po ako nagtataka na talagang ang order ngayon talagang hulihin yan si Bato kasi maski na magkaputukan kasi nga yan ay kabahagi ng mas malawakang layunin na takutin ng mga Senado.
Ang ginagawa po nila is they're promoting a reign of terror in the Senate para lahat sila ay bumoto laban kay Inday Sara Duterte, no? Pero ang nakita nila ngayon, hindi pala madali matakot ang mga senador na mayroong mandato galing sa buong sambayan ng Pilipino. So naudlot, kumurap ang presidente, ang nanalo sa ngayong gabing ito ay demokrasya, pero tayo po ay continue maging listo at magmasid dahil hindi po titigil yan hanggang hindi magkaroon ng katuparan ng gusto nila na takutin ng mga senador para mapaalis si Inday Sara sa pwesto. Sa tingin ninyo, Attorney, ano dapat ang maging hakbang ng Administrasyong Marcos? Kasi kung nakikita po natin, kung magtutuloy-tuloy po ito, parang hindi magiging lugi ang ating mga kababayan, lalo na, sabi nga ni Vice President Sara Duterte sa kanyang statement na ikinakakalungkot niya na dahil dito sa pangsariling interes ng ilang mga politiko ay parang nasasacrifice yung mga kababayan natin. Sila yung nagdurusa na imbes na tugunan ang kanilang mga problema, lalo na sa mataas na presyo ng mabilihin, dito nga sa mataas na presyo ng gasolina at dito sa nangyayaring inflation dahil sa krisis, ay mas inuuna pa ang interes ng mga politiko. So ano po dapat ang gawin ngayon ng Administrasyong Marcos? Kasi sila naman ang humahawak o sila ang nagpapatakbo sa ating bansa. Well, tingin ko ang pangyayari sa Senado ay magbibigay lakas loob, no, sa ating mga kababayan na manindigan na talaga para matigil na ang rehimeng Marcos Bangag. Tingin ko yung katapangan at katapatan na pinakita ng mga senador ay nagbigay buhay at nagbigay tapang din sa sambayanan na manindigan na tama na, sobra na. Nakita nila na talaga ang pakay ngayon ay puro politika sa gitna ng paghihirap ng taong bayan at alam na nila ngayon, walang kaduda-duda na ang solusyon para tayo ay makausad ay mawala na itong Administrasyong Bangag. Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege?